Grabe, nakakasilaw pala sa mata kapag ganito yung flashy lights na nakaharap sa pagmumukha mo habang nasa concert ka, no? Ano ang gagawin mo kapag yung nasa harap mo doon sa concert ay binibidyohan niya o kaya pinipicturean niya yung sarili niya with matching super lakas ng flashy lights na katulad nito, oh? No wonder, ang daming nag-call out sa kanya kasi hindi na naging comfortable yung mga katabi niya and hindi na nila makita kung sino yung pinapanood nilang nagko-concert dahil medyo na-block na ng ilaw ng phone ni ate sa pinaggagawa niya. Okay lang siguro kapag nasa club ka o kaya nasa disco ka kasi ang pinaka-goal mo kapag pumapasok ka sa club or disco is magpakawakwak. Yan, magpakawakwak, magpaka-crazy, magpaka-wild. Tapos yung goal mo doon is para maging tipsy, di ba? Pero hindi eh. Nasa concert ka, same kayo ng binayaran, lahat kayo doon. Yun nga lang, ang pinaka-goal mo rin doon sa concert is panoorin yung nagper-perform. Yun nga lang, paano mo mapapanood yung nagper-perform kapag yung nasa harapan mo mismo ay hindi sila considerate at talagang binablock ng flashy lights nila yung view mo. So, paano mo ma-appreciate yung binayaran mo kung hindi mo man lang makita yung pinapanood mo na talent na nagko-concert, di ba? Pero disclaimer ha, hindi ko po kilala yung tao, yung content creator na yon and mas lalong hindi rin niya ako kilala. Pero syempre kasi marami ang concern doon sa pag-flashy light kapag nasa concert. Kasi nga, maraming mga nagsasabi na risky daw yon sa mga mata. Especially kapag meron kang active migraine, meron kang seizure, pwede talaga yon makatrigger na magkaroon ka ng aural stage before mag-seizure ka o kaya mag-migraine ka. Woo! Grabe, ang aga-aga parang nasa disco na ako, no? Parang nagbabadya na lalabas na naman ako mamaya. Pero syempre, no, nakaka-enjoy kapag nasa club ka, lalong-lalo na kapag gusto mong magpaka-distress or magpakawala ng stress. Sa mga nagsasabi na inggitera ako sa kanya, well, I'm sorry to say, hindi po ako naiinggit. I'm just concerned. Kasi nga, di ba, ano yung mararamdaman mo kapag nasa kalagayan ka ng katabi niya na hindi na nagiging comfortable kapag yung kaharap mo mismo ay nagpa-flashy lights at hindi mo na talaga makikita yung pinapanood mo nagpa-perform. And yung mata mo, medyo na-irritate na kasi nga, very lagi niyang fina-flash yung flashlight ng phone niya para lang kuhanan yung sarili niya ng video. Mas okay siguro kapag walang flashlight yung or walang flashy lights yung na naka-on sa phone niya habang binibidyohan niya or pinipicture niya yung sarili niya. Kasi para hindi siya nakaka-distract sa mga katabi. And sa mga nagtatanong kung ano yung ginagamit kong flashlight. So, eto, katulad nito. Mas malakas siya actually kaysa sa camera na ginamit ko na pang flash. So, dalawa yung flash na ginamit ko. So, ayan. So, syempre, parang iba din yung tindi nito, no? Iba yung level niya sa pag-flash sa mata. Then, iba din to. Pero kapag i-combine mo, talagang nakakasilaw talaga siya sa eyes. So, nabili ko siya sa Yellow app, Orange app, ayan, at medyo mura lang siya. Konti lang, siguro less than 3 digits. Ayan. So, beneficial ito para sa mga areas kung saan lagi kayong nagkakaroon ng brownout. So, yes, nakakatulong ito, especially ako at nagbabasa, may mga lessons. So, kahit na mawala yung ilaw, at least, pwede mo siyang i-adjust. So, naging selling tuloy ang video na to, no? Naging live selling. So, ayan. Pwede mo siyang i-adjust na ganyan. And then, ganyan. And then, may flashy parang disco. Kaya kung gusto mong uminom ng pampawala ng stress, ayan. So, i-on mo lang to. Pero kung gusto mo naman ng pampakalma, ganyan na lang. O, di ba? Naging live selling tuloy yung video na to. Pero anyway, yung ganitong flashy lights, makikita mo talaga na hindi siya okay sa paningin. Lalong-lalo na kapag meron ka talagang sensitivity, meron kang neurological problem. Kasi pwede talagang mag-trigger ito ng seizure o kaya migraine kapag lagi ka nagma-migraine o kaya meron kang seizure disorder. So, kung titignan nyo itong product na to, LED USB yung pangalan niya. So, i-search nyo na lang yung LED USB
And ang measurement nito is 12 inch. So, very dax talaga siya. As in, mawawarak ka talaga kapag ganito ka-dax na 12 inch. So, imagine, doble yung size. So, ganito talaga yung size niya and beneficial ito kapag brownout, kapag walang ilaw talaga sa bahay nyo o kaya gusto mong lumabas pero walang ilaw, ito yung pwede mong gamitin. And rechargeable din siya. Ayan, Type-C nga lang yung socket niya. I-charge mo siya and then after a few minutes, pwede na siyang gumana. So, ito, hindi ko sinaksak. So, meron siyang sariling battery. Kaya kapag i-on nyo, ganyan yung itsura niya. Ganyan. O, di ba? Nagpa-flashy siya. So, ganyan. O, di ba? Naging ganito tuloy yung eksena ng transition ng video na to, no? Imbis na doon sa disco o kaya imbis sa concert. Kaya yun lamang po, ladies and gentlemen, and tignan nyo nga naman dito sa paligid ko, napakamaaliwalas and ang sarap lumabas dahil alam mo hindi siya uulan. So, thank you for watching, ladies and gentlemen. Always mag-ingat and be always positive. So, sa mga nega dyan, pumunta lang kayo dito sa Baguio para mawala yung stress nyo at pagkanega. So, follow nyo na lang ako sa aking social media accounts and sa Facebook. Sa Facebook, sa IG, YouTube, and Twitter. Kung gusto nyo nga alaman. Kung gusto nyo lang naman. Okay, so thank you and have a nice day.